Hi mga kachupas! Nagbabalik tayo for today's video kasi ang ganap namin for today's video, ang aking asawa pumasok. So ako na naman mag-isa rito. So yung nakikita niyo yung mga aparador na nasa paligid ko, yung mga aparador na yan, yung mga nakalagay dyan, naku, puro expired na o kaya nilalanggam or hindi naman sa nilalanggam kasi walang mga langgam sa loob ng bahay. Mga may sapot na ng mga ng gagamba. So, kailangan ko linisin. So, samahan niyo ako linisin. Tignan ito itong aparador namin. Sa sobrang tagal kong hindi nabuksan, kanina ayaw pang magbukas eh. Ngayon ko nalaman na dalawa pala ang ganto niya. Sa Philippines, naghahanap ako ng ganto. Hindi ako makabili-bili. Dito dalawa. Ayan, yung isa. Diba dalawa? Sabi ko, pag magbe-bake ako, tatry ko kasi, magtatry sana ako ng ng banana bread. Kasi yun ang madali, diba? Kaya lang ito kasi, tingnan mo, baliktad pa yung pagkalagay. Baliktad ba ito? Ang tagal na nilang hindi ginagamit. Tingnan mo, may mga icing pa dayo. Kadiri yung hindi man lang inilinis. Nakakahiya. Alam mo kung sino nagbe-bake, yung ex niya. So, samahan niyo akong linisin ang aming mga aparador sa kitchen. Maglilipat ako ng mga gamit ngayon kasi yung mga aparador na yan, mali-mali ang pagkakalagay. Yung tulad ng yung mga plato dito nakalagay sa kabilang cabinet, samantalang yung plato nandito. Diba? So, ililipat ko yung mga lumang plato kasi dito nakalagay. Doon ko ilalagay. Diba? So, ayan. May mga pang-bake pa doon, oh. Ililipat ko nga yung pang-bake dito. Or hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dito na lang kaya. Kaya lang, nilagay ko yung mga kawali rito. Dito naman, doon sa ilalim walang nakalagay. Yan. Sa ilalim walang nakalagay. So, dito naman yung mga nakalagay rito, mga condiments ko pagka nagluluto ako. Ayan. Diba? At saka dito, mga condiments. Yan. Diba? Tapos, dito naman ang aking mga sandok. Diba? Eh, dito ang mga pang-bake ko. Ayan o. Mga pang-bake ba? Yan. Kala lang yung mga iba dyan, expired na. Dito rin. Hindi. Dito wala. Konti lang nakalagay. So, ito, nilipat ko. Yung mga delata sa ko kaya ito ilalagay. Mga delata. Ito na lang kaya. Sa taas. Kasi parang library kasi itong isang cabinet na to eh. Kaya gusto ko kasi yung isang cabinet ba, puro delata lang ba? Walang mga nakalagay na kung ek-ek na mga dyan, diba? So yung mga ibang stock na nakalagay doon, ililipat ko rito. Tama ba? Tapos dito ko ilalagay yung mga mantika, ayan, mga nakalagay dyan. Kasi ang kalat, tignan, totoo lang, oh. Diba? Ang kalat, oh. Gusto ko yung mga food stock, dito nakalagay. Yung mga plato, ililipat doon. Yung mga tissue dyan. Tapos dito, mga kawali. Kasi malaki siya, yo. Dito naman nakalagay yung mga kutsilyo namin. Ayan, mga kutsilyo. Yung mga pang-bake. Ang kalat na yun. Lilinisin ko to. Ayusin ko na naman. Ito, inayos ko na. Ito yung mga garbage bag. Ito yung tinupi ko sa sobrang boring ko. Ayan, tinupi ko. Ayan yung nilalagay namin dyan. Ito naman sa mga malalaking trash can. Dito naman yung pangbalot. Pagka magbe-bake o plastic wrap, ziplock, ganyan. Dito, yan, nilipat ko na. Dito yung mga paper plate, emerald na mga ganyan-ganyan. Dito ko lang din to nilagay kasi minsan hindi namin nagagamit to. Malaki kasi.
Ayan. Tapos, dito naman, yung mga sabon, pang cleaning, diba? Dito walang masyadong nakalagay. Oh. Diba, ang laki ng nasasayang na ano. Dito sana ilalagay yung mga lumang plato. Ayan, walang nakalagay, oh. Oh. Tapos dito yung mga inayos ko na rin. Ayan. Para ano ba? Para maayos ba tignan? Diba? Pagka naghahanap ako, madali na lang tignan. Madali na lang kunin. Tingnan natin to. Ano to? Tingnan mo, hindi ko alam kung ano nakalagay dyan. Basura? Ano to? Okay. Hindi ko alam yan. Huwag na natin pakialaman yan. Ang dami mga aparador dito na hindi ginagamit. So, samahan niyo ako guys mag-ayos at maglinis ng aming mga cabinet. Diba? Mas organized. Yan. Diba? Ngayon, ito lilinisin ko. Kasi ang dumi. Parang, hindi ko alam kung sino gumamit. Or ano. Pangit, ano. May mga icing pa. Ano ba yung hindi nililinis? No, may mga ano pa, oh, kadiri talaga. Andidiri talaga. Ang bake to eh, oh.
Ako kasi hindi ako mahilig magbe-bake-bake. Ang aking hilig is magluto ng ulam. Pag-bake kasi parang ang tamis lagi. Parang, alam mo yun. So, linisin mo muna to. Paano kaya ito linisin? Hindi ko alam pag-linis nito eh. Iyan ko na lang. Tag dito. Ganito ko na lang kasi bawal yata ito basahin. Baka pag sinaksak mo eh, pumutok na. Ano, tama ba? Pagka lalaki talaga, makikita mo ang lalaki. Wala siyang organized. Pero pagka babae, ma-organize. Diba? Tama ba ako? Tingnan mo naman, kadiri, oh. Nanigas na yung icing dito. Siguro nag-icing, nag-bake sila ng cake. Hindi nilinis ng ayos. Oh. Nangyayap mo. Balatuba ba yung tawag doon? Tingnan mo, nagsalita na naman ako ng masamang ano. Naiinis ako sa taong balatuba. Totoo. Parang pagkatit tulad sinik. Si Nick naman. Siyempre lalaki, hindi naman natin maaasahan sa linis ng bahay yan. Ako, wala naman ako. Pero pagka babae ka, tapos balatuba ka. Parang naano ko, tag dito, nandidiri ba? Hindi naman sa nandidiri. Parang kasaraulaan mo babae ka. Kababae mong tao, ay may sinasabi, ang dugyot mo sa bahay. Gusto ko sa bahay kasi, organize. Hindi madumi. Pagka tinago ko yung isang gamit, tulad nito, hindi ko naman masyadong ginagamit. Gusto ko, bago ko itago, nililinis. Siguro ito, hindi nilinis. Punyeta. Tignan mo. Ayoko lang amuyin eh. Baka magdilim agad ang paningin ko eh. Bigla akong matapon. May naman arte mo. Totoo dahil. Kasi siguro ilang years na to. Ilang years na to nakatembak dyan. Siguro itong ano na to ginagamit pa to ng kanyang ex-wife. Ang ex-wife niya kasi pala bake. Hindi naman inayos ang linis. Doon ako naiinis eh. Sabihin baka kanya to nakalimutan lang kunin. No? Tingnan mo, may icing pa na kakairit. Stress na guys ng hapon. Parang hindi ko naman nadama ang araw ngayon. Kasi parang ang kulimlim for today's video. Hindi tuloy ako nakalabas. Hindi tuloy ako nakapagpa-araw. Dayo, tingnan nyo. Pagka inamoy mo to, naku, sira ang araw mo. Totoo lang. Huwag nyo nga amuyin. Kadiri, ayoko ng ganito. Totoo lang. Buti na lang si Nick, hindi babae. Ako ba, dahil po kong babae, nasiraan ako ng utak. Ayoko na saraulang babae. Totoo lang. Aanhin mo yung itsura kung saraula naman. Diba? Tama ba? Kasi may mga babae ang linis sa katawan. Makapag-makeup kala mo. Totoo yan Pero makita-kita mo ang bahay. Diyos ko. Ayoko na magsalita. Kaya yung mga pamangkin ko pa naman, karamihan marami, babae. Anak ng ate ko, puro babae. Lagi ko pinagsasabihan na okay lang madumi ang muka. Huwag lang ang bahay. Mali, baliktad yun. Presentable naman ang kanilang mukha kahit walang ano. Ang ayaw ko lang sa mga pamangkin ko, huwag sila mapala make-up. Kasi totoo lang nakakasira ang make-up sa mukha Tignan mo tayo, sobrang tigas na ng icing hindi na tanggal-tanggal. Ayoko sa babae na pala make-up, kaya biro yung tingnan mo ako. Minsan lang ako mag-make-up. Kaya lagi ko sasabihin ng aking mga pamangkin, pakita mo ang organic mong itsura. Para kung ano mang magustuhan sa'yo ng isang lalaki. What you see is what you get. Hindi yung
tutulog na lang kayo makikita ka ng asawa mo walang makeup, parang nag-iba na yung itsura niya, iba na yung ano mo. Ayoko nang ganun, totoo lang. Hindi ako pinalak ng nanay ko na pala makeup ba. Tignan mo, pati dito sa ilalim merong icing. Diyos ko naman, nakakainis. Hindi ako pinalaki ng aking nanay na ano, pala makeup. Kumbaga, kung anong binigay sa akin, parang inaano ko na lang. Talo. Nandiyan na ba si Nick? Wala naman. Pinahalagahan ko, diba? Tama ba? Ganoon naman talaga Kasi diba may mga babae talagang pala makeup talaga. Hindi mo na, kahit nasa loob ng bahay, pala makeup talaga, hindi mo mapipigilan yan. May mga ganun babae. Pero ako hindi ako ganun. Ako, ang nililinis, mahilig ako maglinis-linis ng mga ek-ek. Pero yung, sa katawan, malinis naman din ako. Pero kumbaga yung sinasabi ko ba, yung pala make-up, ek-ek na sa mukha na nilalagay, foundation, ganyan-ganyan. Bibihira lang ako magganyan. Makikita mo ko pagka importanteng gala, ayun. Kasi gusto ko talaga yung yung simple lang ba? Siyempre diba tayo mga Pilipina? Simple lang talaga. Yan din ang isa sa mga nagustuhan sa aking ng aking asawa. Sabi niya sa akin, low maintenance daw ako. Ang kuripot ng asawa ko Totoo lang, kuripot ang asawa ko. Yan lang naman nagustuhan ko sa kanya. Magaling magawak ng pera. Baga pagka tulad niyan, may mga gusto kong hindi niya agad binibili. Baga pinaantay niya muna ng mga isang buwan bago bilhin, mga ganun. Ayun ang kinagustuhan ko sa asawa ko. Mga kaibigan ko, hindi ka ba na kuripot ng mo, asawa mo? Hindi. Hindi ako parang hindi ako nabubwisit ba? Parang, ayun nga yung parang advantage ko kasi di ba may mga lalaki pagka isang hingi ng babae, binibigay agad. Parang sa akin parang hindi kadiri, no? Sa akin, parang hindi siya maganda. Paano kung wala ka na maibigay? Ano nang gagawin ng babae? Diba yung babae, parang yung babae, tawag dito, parang minahal ka lang dahil sa gamit. Parang ganun, diba? Ayoko pa naman, hindi rin naman ako materialistic na tao. Basta ang akin lang, napoprovide mo yung gastusin ba? Yung pangangailangan ng mga anak, tuition, pagkain araw-araw, bayad sa kuryente, mga utility bills. Hindi mo ba napapabayaan? Basta ayun ang aking, kahit wag mo na akong bilan ng mga kung ano, ek-ek na gusto ko sa katawan. Ang importante sa akin, mabayaran mong bills. Meron tayo retirement plan. Yung, alam mo ba yung nakikita ba ng asawa ko yung future ba? Para pagdating ng panahon, pagtanda ba? Hindi kawawa. Yung, alam mo yun talaga, ayun ang nagustuhan ko sa asawa ko. Hindi siya materialistic na bagay. Hindi niya ako, parang, hindi niya ako inaano sa, ino-overflow ba sa mga materialistic. Kasi, totoo lang dahil hindi maganda maging materialistic kasi pag once na nakuha mo isang bagay, hindi ka pa masaya. Totoo yan, na-experience ko yan Na-experience ko yan, totoo yan. Kaya, inaral ko sa buhay, mas maganda talaga yung makontento kung anong meron ka. O, andyan na tayo sa pagkabinigyan ka ng mga gamit, di ba matutuwa ka. Andun na tayo Pero mga ilang araw hindi ka na masaya. Gusto mo na naman ng bago. Ayan. Ayan ang natutunan ko sa asawa ko. Totoo yan, ha? Bakit bibiro? Akala kasi ng iba, nagbibiro ako. Akala ng iba, okay lang. Yun nga yung maganda yung na susunod mo yung luho mo. Ganyan. Akala nila maganda. Hindi po maganda. Ang kinaganda lang sa asawa ko
naiisip niya yung future ba namin pagkatanda. Ayun ang gusto ko sa lalaki. Yung future agad yung naiisip, hindi yung pang kinabukasan lang. Kasi yung na-experience ko noon, wala dahi, walang future dahi. Totoo lang. Iba-iba naman ang mga lalaki, di ba? Siguro ang aking asawa ay naka-experience na ang hirap ng buhay talaga, di ba? Ano ang kagandaan sa asawa ko? Kaya dito sa paglilinis ng mga gamit, ako talaga ang nakatoka. Pero pagka trabaho, gawain ng mga lalaki trabaho, bayad ng bills, pagkain, hospital bills, yung mga ganyang eksena sa kanya. Pero ako, linis bahay, cooking. Gusto ko nga pumili siya ng washing kaya lang mahal kasi ang washing dito. Yung washing kasi dito, day, malalaki. Yung kung ba pag nilagay mo yung damit mo, wala nang labasan. Lalabas na lang, ito yun na. Ganun ang washing dito. Nahanap ko yung yung Abenson kasi yung ko. Abenson, Pensonic yata yun, yung tatak ng aking washing machine dun sa Philippines. May washing at saka dryer. Yung tatanggalin mo ba yung damit mo, babanlawan mo, di ba ganon? Ganon sa Philippines. Dahil nahanap ko rito, dahil wala masyadong advance dito. Kaya sabi ko, ay bili mo ko nung washing namin doon dati sa Philippines. Kasi mas doon ako sanay. Ayoko nang, wala pala yung nahanap namin, wala palang ganon dito. Ito, ayan. Expired na. 2023 pa. 2024 na, day. Gusto ko matuto ng mag-bake ng carrot cake, banana cake, meron pa, egg pie, mga ganun, yung mga paborito ko. Pero yung cake na maraming icing, ayoko ng ganun. Ayoko ng ganun. Yung mga mango, bravo, ayun, gusto ko matutunan. Kaya lang kasi pagka, mamaya gagawa ko leche plan. Sa tag dito, ayoko kasi mag-bake, tas walang kakain. Naalala ko yung una kong bake dito. Gumastos siguro kami ng mga $100 sa mga bake eksena. Ay, hindi nagustuhan dahil sobrang pakla daw. Dahil ang ginamit ko kasi noon dark chocolate. Kasi nga dark chocolate yung binake ko. Yung birthday ng aking asawa, binikan ko siya. Dahil ang ending ako lang kumain, tas yung kalahati, tinapon na. Diba? Sabi ko, wag mo itapon, sayang ka, nag-aaksaya ka ng pagkain. Hindi daw talaga nila gusto kasi mapakla nga. Sabi ko, healthy yan. Ang dami ng chinichika, Ayan, malinis na. So, bago itabi, ilinisin, Kasi, pag hindi mo nilinis yan, tas ginamit mo, ay, kadiri. Totoo, di ba? Dito, yung nasa Philippines ako, gusto kong bumili ng ganito sa sa Abenson, mga 1.5 yata yung ganito. Hindi ako nakabili. Sabi ko, hindi, antayin ko na lang doon sa Amerika kasi dito may oven nga. Sa Philippines, wala naman kami oven. So, inantay ko na lang. Buti nandito na ako. Ayan, meron siyang dalawa pala na ito. Siguro yung isa niregalo or ewan ko. Bago itabi, linisin. Hindi yung gamit ka lang ng gamit. Kaya yung gamit nasisira. Gamit ka lang ng gamit. Tama ba? Alam mo, sa sobrang boring ko dito, naku, feeling ko lahat na yata nalinis ko. Oo, totoo lang. Wala nang hindi ko pa nalilinis. Mga plastic na tupi ko. Yan. So, ngayon, ilagay natin siya sa box. Yan. Malinis na, di ba? So, ilagay na natin siya dito. Nakalimutan ko pala, guys. Meron pala kami ganito. Magpapabili ako nakaraan sa asawa ko. Bili mo ako ng ganito para pagka meron tayong magpipiknik ba? Kailangan natin ice cube. Lalagyan natin ice cube dito. Tapos pupunta tayong picnic, di ba?
nagpapalano pa naman kami mag-picnic. Kasi bumili kami ng malaking banig, di ba? So, hugasan ko lang to, tapos itatabi ko. Kasi mo, sobrang dumi na. Hugasan ko lang. Dito naman tayo sa mga condiments. Daming cabinet, no? So, dito, ayan. Itong mga to, ilalagay ko dito sa taas. Para ba, madaling kunin. Kasi pag ditong pantignan, pangatignan. So, ito, bababa ko to. At ilalagay ko siya dito sa mga hindi nagagamit. Ayan. So, ito, ilalagay ko siya dyan. Mantika, no? Ayan. Tapos, meron kaming asin dito. Tapos, meron kaming patis. Toyo. Pag nag-aadobo. Ayan, lagyan natin dyan. Fish sauce. Ayan. Ayan. Mantika, lagay din natin dito. Suka, andito din. Ang adobo. Lagay natin yung lagi natin kinukuha. Sa unahan. Yan. Tapos yung asin lagay natin sa dito na lang. Yan. Ito kasing lagayin ko ng mga sibuyas. Madumi na. Hindi, linisan muna natin. Mag-ano ko, lulugaw ako. Sa susunod na linggo. Nilalagyan ko laging tissue para pagka nakita natin. Yan. Para pagka namamalat kasi itong mga to, hindi madumi. Mabilis lang palitan ba? Malaki na sibuyas no? May luya ako, isang malaki. Tapos bawang. Yan. Malinis na naman ang bahay. Nakakahiyang magkalat. Gusto ko yung parang nahihiya sila magkalat sa sobrang linis ng bahay, no? Na-scam ako sa Divisoria. Bumili kasi ako nito kasi yung magpapasko, hindi ko nagamit. Mahilig ako maggawa ng mga paper, ano tawag? Platter, yung mga cheese platter, fruit platter, mga ganon. Binili ko to para merong yung cheese emerald, biscuits, mga ganon, mga nakasulat. Para alam ng mga bisita kung ano. Tingnan mo dayo, ang liit ng butas na ito. Paano magkakasya? Paano? Sige. Kaya, kutsigilin natin. Ng kaunti. Papantan sa amin ko sana tatasahan ba? Kaya lang, pwede naman kutsilyo. Diba? Ayun. Di ba? Nagkasya. Ang utak ko talaga. Di ba? Ayan. May chok dun sa garahe. Kukunin ko yung chok. Susulatan ko ng tag dito. Mga lalaki ko rito. Saktong-sakto Parang sinukat ayan. Tapos na ako. Ayusin ko lang itong lamesa. Papakita ko na sa inyo kung paano ako naglinis. Diba? Sana pag-uwi ng asawa ko matuwa, no? Kakain na lang siya. Buti nagluto ako ng sinigang. Hindi niya bet yung sinigang. Sabi ko, wala akong magagawa. Paborito ko yan. Wala akong magagawa. Kasi ayaw nila ng maasim ba? Kasi lumaki sila kumbaga ang nanay na nagluluto lang ng mga pakulong gulay, pakulong manok, mga walang asin, kumbaga walang lasa. Paano ko nasabi? Kasi nanay niya nagluto. Natikmang ko. Sabi ko, ganito pala sila magluto.
Kaya palang ang anak niya hindi sanay sa mga ganyan-ganyang mga ano. Ang sinigang sarap-sarap. Naku, favorite ko yung sinigang. Ito kaya, isang pay ko kaya ito dito. Ano? Ayun o, cute. Naglaro na naman ako. Naalala ko kasi bata-bata ako. Mahilig ako maglaro talaga ng mga lato-lutuan. Yung sampay dito, sampay doon, yung laba dito, laba doon. Meron na laro-laroan ba talaga? Ngayon parang na-adapt ko na siya. Oo, diba? Paano kaya ito? Saan ko kaya ito ilalagay? Dito? Saan mamili ka? Dito? Ay! Dito! Bongga doon! Okay, no? Ay, dito dapat. Ay, hindi alata. Lagyan natin ano. Puti na lang ako. Mahilig ako sa mga ganto-ganto. Pagka wala akong magawa, hanap ako ng ganap sa buhay para pagkaabalahan. Ayan o. Ganda ba? Rampang. Kasi dito yung ano. Ganda rito. So, malinis na. So, ito. Saka ko na ito lalagyan ng mga chop-chop emily. So, malinis na ang aming bahay. So, ito. Ito ko nilagay ang aking mga condiments. Ayan. Ito yung malaking kaldero na bihira namin gamitin. Tapos ito yung mga pang-bake. Oh, diba? Pang-bake. Tapos another ano na naman pang-bake. Hindi ko masyadong na ano to. Hindi ko masyadong nalinis ba. Tapos ito ang mga food supply. Diba? Sama-sama na sila, diba? Kulang lang dun kasi wala naman masyadong ano eh. Diba? Sama-sama na sila dyan. Yung mga ano doon, yung mga lalagyan ko dyan, yung mga ano ko yan, mga lagayan ng mga natirang mantika or toyo. Ayan, dyan ko nilalagay. Kaya tinatabi ko yung mga yan. Tapos dito ko nilagay yung mga dating plato pagka may mga bisita. Ayan. Tapos ito naman yung mga plastic, wrapper, mga ano. Ayan. Diba? Malinis na, diba? Kaya lang ang aking basahan. Pagpasensya nyo na, ganyan na po talaga ang kulay niyan. Nilabang ko na yan. So, ayan, malinis na ang aming bahay. Nagluto pala ako ng sinigang. Ito ang aming sinigang. Ayan. Diba? Malapot-lapot yan na medyo maasim na maanghang. Naamoy ko ulit na ano, parang gusto kong kumain ulit. So, ito yung mga stock namin. So, maayos na. Pwede na ako magpahinga. So, tapos na ako guys. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang aking video and don't forget to like, subscribe our channel.